Ngayon, eto ho, si Pacquiao, yan ang payo natin eh. Wala naman kayong ibang choice eh. Kung ang talagang layunin ninyo sa pagtakbo ay para sa kapakanan at ikabubuti ng bansa ng mamamayan, hindi sa'yo yun. Hindi kayo yun. Hindi kayo yung leader na dapat iboto ng tao. Lacson, Soto, hindi. Sabi ko nga sa inyo, ang dapat na maging kandidato ngayon na susuportahan ng mga botante, dapat ito dapat. Yun lamang may karapatan eh. Yung alam natin na gagawa ng tama. Napakahirap ng sitwasyon ng bansa natin ngayon. Hindi lang ginulo, mga kaibigan. Ibinaon pa tayo sa utang. At lintik ang naging naging problema ng tao sa pag-iisip. Sa mga ginawa nitong gobyerno. Mabuti na lang sana kung naupo na lang, wala nang inutil, pinatupad na lang ng pinatupad kung ano yung dati ng batas, di ba? Hindi, gumawa pa ng batas na para takutin ng mga mamamayan. Bukod sa pinagpapapatay, ang mga tao. Yun po hindi kaya ni Pacquiao kung siya ang presidente. Wala naman tayong personal na galit dun eh. Ang ikinagagalit natin, bakit mo ipinagdudut-dutan niya sarili mo? Alam namin yun at alam mo rin yun. Nagpapanggap ka, hindi ba? Na gusto mo maging presidente, hindi mo naman kaya. Iyang bigat ng problema ngayon. Isang taong mahinahon lang ang pwedeng makalutas ng problema natin kung hindi man lahat maibalik sa normalcy, sa dating uri ng pamumuhay ang mga Pilipino. Mga kaibigan, na halos sakalin nitong kasalukuyang administrasyon. Ngayon, yun nga, si Pacquiao marami pang dapat pag-aralan. Kayo, itong mga tumatakbong ito, malibang kay Vice President Leni Robredo, nasisiguro natin, wala na yan. Mga kaibigan, may track record na sila eh. Hindi pwede yung sinasabi ni Lacson na pagka tayo nagkasundo, ang Vice President nyo, si Soto. Pagkatapos, aatras yung mahina sa survey. Ano? Bakit aatras? Di lumalabas na gusto nyo paglulukohin ninyo mga butante, tuturuan mo pang manloko si Vice President Leni Robredo. Kaya sabi ni Vice President Robredo, hindi pwede yun eh. Kasi baka isipin nila, pinaniwala ko sila na ako tatakbo. Tapos sa bandang huli, iiwanan ko sila. Hindi pwede yun. Kasi pag ako nag-decide na ako'y tatakbo, tatapusin ko ang laban. Hanggang sa huli. Bakit ako mag-withdraw? Yun, nakita ninyo? Bakit? Kasi para kay Vice President Leni Robredo, totoo, hindi salita lamang ang paglilingkod sa gobyerno at sa taong bayan. Dapat totoo. Hindi personal mong interest lang yun. Pinaasa mo itong mga tao, tas iiwanan mo, tatalikuran mo, iuhulog mo yung laban. Anong klase yan? Kumbaga sa karere, iitsa mo yung, sa boxing, iitsa mo yung tuwalya. Hindi pa tapos ang laban. Yun ang kondisyon ni Lacson. Di personal na interest niya. Hindi mo ba? Wala naman kayong pwedeng puntahan para paniwalaan pa kayo ng publiko sapagkat yung track record nyo, pinakita ninyo Dito sa administrasyong ito, nakita ng taong bayan, kayo yung katulong na
sa panggigipit, kayo yung sumuporta sa walang habas na patayan, di ba? Kaya marami nga dyan kasama sa sa kakasuhan ng ICC, hindi ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang pinaka natatangi nyo na lang na lusot sa taong bayan kapag kayo sumuporta sa karapat-dapat na kandidato. Hindi yung nagbibigay kayo ng kondisyon, kayo tong may mga atraso sa taong bayan Bibigyan nyo ng kondisyon yung tama ang ginagawang tao. Hindi mo, kung ano-ano pinagsasabi, ilalabas, ibubulgar. Di ba? Pag sinabi mo ibubulgar, ilalabas mo. Ba't di nyo mailabas yung salin nyo? Hanggang ngayon, nakatenga yung request ng PCIJ yata yun. Yung Philippine Center for Investigative Journalism. Mga kaibigan na humihiling sila ng kopya ng salin na hanggang ngayon ayaw tugunan ng Senado. Isa lang sa lahat ng mataas na opisyal sa bansang ito ang naglabas ng salin. Kahit pa nagkutsabahan na ang ombudsman, sinang-ayunan ng Korte Suprema, sa kabila niyan, hindi niya inilihim ang kanyang salin. Inilabas niya kahit ang laki ng discrepancy. Biglang lumundag yung deklarasyon sa mga ari-arian ni Vice President Leni Robredo. Bakit hindi siya natakot? Kasi totoo, yung nakadeklara doon. Bakit lumaki ang halaga ng tinatangkilik ni Vice President Leni Robredo? Sapagkat meron siyang namana. Doon sa pumanaw niyang ina, di ba? Hindi ko malaman kung kailan namatay Yung mother, last year yata o the other year. Meron siya mga minana na property, mga kaibigan. Kaya hindi siya natatakot. Nilabas niya At mabilis linggo lang. 1-2 linggo lang. Pagkatapos ng request na ipinadala sa kanya. Kasi ang ombudsman di na magbibigay yan. Yung Malacanang, wala raw silang kopya sa ombudsman daw. Siyempre may kopya kayo. Laging meron kang kopya niyan. Kasi paano mong itutugma yan kung inilabas yung salin doon galing sa yung kopya sa ombudsman, wala kang kopya. Di ba? Hindi pwede yun. Bakit si Bay? Yan ay ilabas nyo. Wala Hindi makita ng taong bayan ang sinseridad ninyo. At saka, paulit-ulit na yan takbo nyo para din kayong sirang plaka. Maglilingkudan niya ako. Magsiservisyo ko. Ito naman si Digong nyo. Wala namang walang maipagmamalaki kaya kundi mang-agaw na lang ng achievement ng iba. Katulad sa panalo ng mga atleta natin, gusto pa maging utang na loob sa kanila, yung panalo. Tinulungan daw nila yan. Hindi nga nyo tinulungan Ano katunayan? Di ba nag-training si Heidi Lim doon sa Malaysia, sa garahe. At kwento nung sa kanya yung nagbigay ng venue para sa kanyang training mga kaibigan Ang kwento, nagtitinda pa ng pagkain si Heidi Lim naglalako yung fish stew na maanghang, mga kaibigan. Anong sasabihin nyo, tinulungan nyo? Di ba mga luko-luko ito? Wala naman kayo tama tayo. Wala kayong ibang option. At saka yung pakikipagkasunduan, paggawa ng mga pakikipagkasunduan ganyan, para sa unification, hindi basta, nagkausap kayo, pumayag kayo, unification na. Hindi pwede yun. Parang kay Sara yun.
unification ng mga magnanakaw at saka mga mandarambong, mga mapagsamantala, mga ayaw nang mawala sa pwesto. Yun ang unification nila. Kay Vice President Robredo, hindi po yan eh. Dapat nating tandaan, uulit-ulitin natin ito, na sa panahon na kumandidato si dating Pangulong Corazon Aquino, hindi siya ang kandidato eh. Ang talagang desidido na at deklarado ng kandidato at that time ay walang iba kung hindi si Salvador Doy Laurel, ang presidente ng Partidong Unido. Ang tao ay itong si Don Chino Roses gumawa ng signature campaign sapagkat ang gusto nila si Mrs. Cory Aquino ang patakbuhin dahil parang wala silang paniwala katulad ngayon sa ibang mga kandidato. Tandaan ninyo yung pagtakbo ni Mrs. Aquino. Yun ang talagang unification na nagkaroon ng unified opposition, mga kaibigan. Ano ginawa ni Doy Laurel? Kahit matagal niyang pinaghandaan, matagal niyang pinupuntirya yung Office of the President, pero dumating ang pagkakataon na kailangan ng isakripisyo. Yan ang unification. Kinakailangang merong magsasakripisyo. Yung mga pinagkakausap nila, Vice President ka. Lahat gagawin Vice President eh. May presidente ng iba, may Vice President pang iba. Gagawin ng iba yan. Para kahit papano, mabawasan ng boto ang oposisyon. Mangyayari yan kapag dinaya. At saka ang taong bayan nagpaloko diyan sa mga kandidato na yan. Huwag na kayong paloloko. Unang-una, hindi na tayo dapat magkaroon ng minority president. Madaling lokohin niyang minority president. Pag binigyan nyo ng konting boto si ganon, nagkahati-hati ang boto, madali nang maigigiit ng administrasyon ang kanilang sarili sa pwesto. Tandaan nyo yan. Pero kung ang boto ay sama-sama, katulad ng kinukwento natin sa inyo kagabi, na merong nagtanong sa atin, paano nating gagawing magtagumpay si Pinoy? Yan nung kumakandidato si Pinoy. Dahil siya nga ang kinakampanya ko sa radyo, ang sabi ko, wala naman tayong ibang pwede nang maisip eh. Kasi inihanda na nila lahat ng estratehiya nila. Nagpatakbo ng marami, yun nga ang purpose. Basta makalamang lang ng konti, importante, makalamang ng konti para sila pa rin ang nasa kapangyarihan. Ano sabi natin? Anong gagawin ng tao? Sinagot ko yung matanda na retired employee ng Department of Justice, mga kaibigan. Ang sabi ko, wala naman na ho tayong ibang pwedeng maisip, kundi tambakan natin ng boto si Pinoy. Di ba yun ang nangyari? Overwhelming ang panalo ni Noynoy sa eleksyon. Ganon dapat ang mangyari ngayon. Huwag na ninyong pansinin yan. Nuisance candidate yan kung tutuusin ninyo eh. Pampagulo lang yan eh. Mga kaibigan eh. Kahit sabihin mo mga senador pa yan, nuisance yan eh. Basahin ninyo track record nila. Yung kanilang strategy sa politika ay basang-basa na. Doon sila magaling sa pagbasag ng boto. Yun ang kanila laging intensyon. Magkakapera na sila, pag nanalo pa yung nakinabang sa kwan na minority president, mapupwesto pa sila. Nagkapera pa sila sa eleksyon. Hindi lang sa pondo manggagaling din sa administrasyon, kung hindi, mga gambling lord nagbibigay.
Yung Pogo, magbibigay din sa kanila. Diyan sila pabibigyan ng pera. Pera ng Pagcor, pera ng Pogo, pera ng, ano tawag mo rito? Ng weteng, yung sabong, online sabong. Mga kaibigan. So, walang mawawala sa kanila. Tapos, makikipag-usap kayo. Gusto nyo pang, lokohin, gawin tanga si Vice President Robredo. Wala kang panalo rin sa kondisyon nila. Sure unification daw yun. Sure, ano raw yun? Unification, ano yun? Formula? Naku po, mga kaibigan. Meron bang ganun? One-sided lagi? Anong formula yun? Mag-unification para sa tiyan mo? Hindi pwede yun. Kailangan dyan merong sakripisyo. Katulad ng ginawa ni Doy Laurel. Isinakripisyo ang sarili at ang ambisyon. Alang-alang sa pagkakaisa ng oposisyon. Mga kaibigan. Yun ang tunay na unification. Naintindihan na ni Pacquiao sana yan. Pwede ka makapag-unification pero hindi ikaw ang presidente. Kasi hindi lang kami ang nakakaalam na wala kang kakayan. Itong mga gagong nagsasabi sa iyo, tumakbo kang presidente, gagawin kang sasakyan. Para makahatak sila ng boto sa iyo at makakuha sila ng pondo sa iyo. Baka ang mangyari sa iyo malupit. Mas malupit sa inabot ni EPJ. Gagawin ka lang sasakyan yan pagkatapos ng eleksyon at walang nangyari sa pagkandidato mo, natalo ka, ano gagawin mo? Magpoprotesta ka. Hindi mo na sila makikita. Wala na yan sa paligid mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, sina Soto, nasan sila nun? Chis Escudero, nung dinaya na si EPJ, lumitaw pa ba sila? Hindi na. Bakit? Pwede na silang makipag-usap dun sa nakaupo Hindi ba? Yun ang panalo Kahit sabihin mo ng daya yun na yung nasa pwesto. Kumbaga sa usapin sa pagmamay-ari ng property, kung sino yung may possession, lamang na yun. Mga kaibigan? May nag-rally pa bang kasama ba sila sa mga rally ni APJ? Wala na. Sino kasama? Mga goons. Yung mga bandido sa pelikula. Ito naman ito nabuko 154 million 212 million ang nabuko ng Commission on Audit na ibinabayad ng PCSO, ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa People's Television Network Incorporated. Itong Channel 4. Sipi mo, ginagastusan nito ng limpak-limpak, may budget ito lahat pati commercial ng gobyerno, opisina rin ng gobyerno, nagbabayad sa kanila, pero wala pong kontrata. Ang sabi ng Commission on Audit, yan ay labag sa batas. Yung agency-to-agency procurement sa ilalim ng Republic Act number 9184. Batas yan or the Government Procurement Reform Act. Labag yan, yung agency to agency, doon sa provision ng agency to agency procurement. Sa 20 audit report ng COA sa PCSO, ang sabi ng COA, the absence of a Memorandum of Agreement o MOA, ang kawalan ng Memorandum of Agreement, MOA, sa Channel 4, People's Television Network Incorporated, did not serve the best interest of the PCSO.
ito'y detrimental, ibig sabihin. As there were no well-defined or concrete, wala raw definido, or konkretong terms and condition that should have bound both parties. Na gagabayan yung dalawang ahensya, diba? Channel 4 at saka yung PCOO to Presidential Communications Office ito mga kaibigan sanctions and penalties, sabi nila, ang mga parusa rito at mga multa in case of non-fulfillment or partial fulfillment, ang hindi pagsunod, o bahagyang pagsunod, and or poor rendition of services, masama ang pagbibigay ng serbisyo, cannot be enforced in the absence of a MOA. Mga kaibigan, wala kang maipapatupad na sanction dyan. Halimbawa, may nilabag sa kasunduan ninyo. Ano lalabagin mo kung wala kayong hindi cover dyan ng Memorandum of Agreement? Di ba? Ang Channel 4, mga kaibigan, yan po ay flagship broadcaster. First produced the Philippine Lotto Draw in 1995. In 2013, the program was renamed the Philippine Lottery Draw, and 3 years later, it again had a new name, the PCSO Lottery Draw. Yan, dyan binobola yung pong loto. Ayan aired, live, yung ginagawang pagbola dyan. The PCSO is a government-owned and controlled corporation under the office of the President. Yan po ay nasa ilalim ng Office of the President. Ayon sa auditor ng COA, further verification disclosed sa kanilang pagsisiyasat ay lumitaw na ang pinakahuling MOA o kasunduang pinasok ng PCSO sa PTNI ay expired noong December 2018 pa. Ilang taon na? 3 taon nang walang MOA ito, ibig sabihin. At hindi pa nare-renew hanggang ngayon. Ang 154.212 million disbursed to the state television network. Ibinayad sa Channel 4. After that period was for the airtime, production, technical equipment, microwave transmission facility, and post-production of the PCSO's lottery draws from January 2019 hanggang March 2020. Sipin ninyo, pagkatapos na mag-expire yung Memorandum of Agreement, bawal sa batas yan mga kaibigan Pero nagbayad sila ng 154.212 million sa Channel 4, itong PCSO. Mula naman January 2019 hanggang February 2020, the PCSO made monthly payments. Ang PCSO raw ay nagbabayad kada buwan ng 10.7 million sa PTNI o yung People's Television Network Incorporated for a total na sa kabuuang 149.8 million na tumatakip doon sa 14 na buwan. 14 months ang sakop ng 149.8 million na monthly ay 10.7 million ang ibinabayad. Umabot sa 149.8 million.
and disburse 4.412 million para po sa Marso 1 hanggang Marso 17 nung nakaraang taon, 2020. However, subalit, ang sabi ho rito, the disbursements were not properly supported with MOA. Pero yung kanilang ginawang paggasta ay hindi po suportado ng Memorandum of Agreement. Contrary to the agency-to-agency procurement provisions under RA or Republic Act 9184 implementing rules and regulations. Sa madalit sabi, maliwanag ang batas kasi merong implementing rules and regulation na ang isang ahensya ng gobyerno o dalawang ahensya ng gobyerno mag-uusap para magkaroon ng transaksyon, kailangan yan merong Memorandum of Agreement. At itong ginawa nila ay labag sa batas. The audit body advised the PCSO to immediately execute a MOA with PTNI to protect the best interest of the PCSO and comply with the law. Alam nyo, kung tutuusin, magtaka kayo Ito'y consummated dito Nangyari na ito Ang pinagtataka lang natin sa COA, bakit kailangang gumawa pa sila? Maluwag ang COA, ibig sabihin, di ba? Pwede palang magsumiti ng MOA lang, mawawala na yung kasalanan. Di gano'n na lang ang gawin natin batas sa mga magnanakaw. Nahuli ka, nagnakaw ka, ibalik mo na lang. Pag naibalik mo, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Pagka nagnakaw ka sa bahay ng may bahay, nahuli ka, ibabalik mo na lang, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Mga kaibigan, hindi ho ganun yun Kaya nagtataka tayo, bakit kailangan gumawa na lang ng MOA. Tapos baliwala na yung kaso. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah!
God